Kaya kailangan pantayan mo talaga yung resistensya nila kasi pag hindi mo napantayan yun, talagang madidihado ka. Okay. Tingin mo ba, Champ, yung nung dumayo ka sa South Africa, factor yun, kaya natalo ka? Actually, hindi naman ako nagre-reason about sa mga Sa mga fights? pero isa din yun, pero hindi ko naman nire-reason out na kaya ako natalo kasi ganyan-ganyan. Pero isa yun siya kasi hindi mo pa kasi nahawakan na kung yung klima nila. Hindi ka pa Exactly. nakaka-adjust. Lalo na pag isang araw lang, pagdating mo timbangan, pag kinabukasan laban na. So, medyo dihado tayo pagdating sa klima nila. So, factor yun, no? Ibig sabihin, Champ, etong laban ni Champ Melvin Jerusalem, tsaka itong si Kuse, no? Kung magaganap to, tingin mo malaking advantage to na panoorin to ng mga Pilipino, no? Suportahan. Yes, isa yan sa advantage masyado dyan si Wilvin kasi lugar niya eh. Lugar natin to. Dito siya na sanay talaga, dito siya nahasa. Yung yung kuan niya, yung klima hindi na sa mag-a-adjust. Tapos yung mga crowd kanya yun eh. Pabor, Sure oo. yun. Kaya makapagdagdag yun ng lakas sa kanya. Okay. Kailan kayo nag-tandem ng una? Kailan kayo unang nagkasama ni Champ Melvin Jerusalem? Actually, nasa ala na ako yun pag-retire ko talaga, 2012, siguro mga 2014 kami nagsama hanggang ngayon. So, ibig sabihin, kasama ka sa lahat ng almost journey niya sa world title shot, di ba? Sa US, Colazo fight, Yes, ako yung Japan. kasi ganito yun eh. Ako talaga yung nagsimula pag pro ni Mil. May dalawang laban siya pero parang hindi yata na record sa box rate. Kaya pagdating niya sa ala, kala ko mature pa siya. So binigay siya ni Sir Ala sa akin at ni Coach dito. Sabi niya, hawakan mo yan, magaling yan. Oh, hinawakan ko siya hanggang nagsimula siya maglaban sa 4 rounds. Hanggang ngayon, magkasama kami. Sa lahat ng hinawakan mo, coach, ano yung meron tong si Melvin Jerusalem na wala yung mga iba mong or ano yung kakaiba rito kay Champ Melvin Jerusalem? Parang naging trademark niya sa'yo pag sinabing Melvin Jerusalem, ito yan. Ano yun? Si Melvin kasi wala eh, mabait eh. Tapos hindi siya, ayaw niya kasi gusto yung parang takot sa magkamali. Takot sa pagalitan eh kaya hindi siya gumagawa ng hakbang na alam niya parang hindi gusto ng ibang tao. Kaya pinag-iigihan yung training niya, masipag sa training. Hindi ko na siya binabantayan about sa takbo niya. Yung sa akin na lang, yung mga program na lang namin mag-conditioning. At saka yung mga pagkain nila, yun ang binabantayan ko sa kanya. Pero sa sipag, wala akong masasabi diyan. Coach, after nung Colazo fight, ano yung parang naging adjustment nyo para maging world champion siya ulit? Hindi actually pagkatapos ni Colaso, hindi ko siya nakitaan ng pagkadismay niya eh. Kinausap niya ako, sabi niya, "Coach, mag-world champion pa tayo, coach." Sabi ko, "Walang imposible champ kasi nandiyan naman sila Boss GC, nandiyan sila Ma'am, yung boss natin, handa kang tulungan. Ang sa'yo lang is sikapan mo lang. Magsipag ka lang para makamit mo ulit maging world champion." Yung ginawa niya naman yung sinabi ko, hanggang na-surprise na lang ako na mas gumaling pa siya, lumakas pa siya. Sarili niya talaga yung nagpa-improve sa kanya. Okay, coach, pinanood nyo ba yung mga footage? May napanood ba kayo sa footage ng kalaban nito para masabing, ito yung gagawin namin paghahanda? Or same pa rin kayo? Kung ano yung ginawa nyo previously, ganun din yung i-adapt nyo ngayon? May na nakita ako kasi yung mga amateur fight niya, pero mga matagal na yun, may mga kaibahan na yan. So, kunting kunting adjustment, siko baka ganito. Actually, yung boxer ang nagde-develop naman power eh. So, ang style niya, ganun pa rin yun. Sigurado ako. Pero kunting adjustment lang siguro yung gawin namin ni Milvin sa taas ng ring para kasi yung mga kinuha namin sparring partner, parang may similar.
Dun sa sa content kalaban. kalaban. Okay. Mm. Champ, etong ano, kung sakasakali ba na yung fight ni Melvin Jerusalem tsaka Colazo naganap sa Pilipinas, tingin mo ano yung output nun? Palagay ko mababagsak niya si Colaso. Bakit, coach? Anong meron? Bakit pag sa Pilipinas bagsak, pag sa US hindi? Bakit ganon? Kasi alam nyo kasi, ang story noon, bro, yun nga sinasabi ko na hindi yun rason. Pero isa yun sa faktor. Kaya siya biglang humina, biglang parang sigarilyo na naupos na kasi yun nga una pa lang hindi siya nakatulog ng gabi na yun kasi ang ingay ng hotel. Sinamahan ko siya sa kwarto niya. Parati siguro mga 1 oras pupunta na naman sa CR kasi hindi siya makatulog. Hanggang magmadaling araw na. Sabi ko, sana wag naman mangyari, sabi ko. Kasi hindi talaga siya nakapagpahinga eh. Kaya Pero pag, Champ, napansin ko lang yung fight na yun, pagdating sa early rounds, lamang pa siya sa puntos lamang siya sa puntos na do-dominate niya. Pagdating nung round 5, 6, ano man, medyo umigas, bumaba. Doon ba yung factor ng altitude or yung adjustment sa preparation na doon sa mismong actual na area? yun na rin yun siguro sa tingin ko kasi sa ganda ng start namin eh. Maganda yung starting, exactly. Dikit Kala na ko, dikit, Champ. sabi ko, pag hindi lang to maiba yung kondisyon niya sa hanggang mag 6 rounds, maganda to. Pero kaso sa 5 rounds pa lang, sinabi niya sa akin, nahihirapan sa huminga eh. Sabi niya, Ibang-iba coach, talaga. Coach, sa oo, sabi niya, Pilipinas, sa coach, Japan, iba-iba talaga. oh, iba talaga doon kasi parang high altitude yata doon eh. Okay. Kasi, So, Champ, sa totoo lang, gusto pa kitang kausapin ng 1 hour, 2 hours. Marami, mauubusan tong mga kasama ko no? Pero ito na lang, Champ, i-rank mo na lang to 1 to 10. Mas mataas yung 10, no? 10 is the highest. Oscar Colazo, 9. Melvin Jerusalem, 9. Taduran, 9 pa rin. Kuse. Siguro nasa 7. Okay.